Hi guys! Welcome to the podcast. Ayan, another outside world. Diba? Yan yung promise ko sa inyo na talagang we will try na sa labas tayo. Oo. Dadalhin ko kayo kung saan-saan. So now I'm in Namba Square. Nakakahiya. Tinatablan din naman pala ako ng hiya. Cause, yeah, ang dami-daming people. Ito yung sa likod ko, then dito. But yeah, ganito siya. May pa likod siya, may pa table siya. Ganyan na pwedeng umupo, ganyan. So, may katabi siyang coffee shop. Coffee shop. I think it's a Korean, yung Harris yung tawag nila. Yeah. So, yun. I just bought um, some refreshment and bread. So, habang magpa-podcast tayo, syempre may pakain tayo kasi baka mamatukan tayo dito pag upo-upo lang. Hindi naman. So, pwede ka talagang tumambay dito. So, ilang tables na dito sa Namba Square na. Kasi yan, may mga sa likod na pwede pang tambayan. Isa to sa sentro ng Osaka na yan. Ang daming turista. If you want hotels, madami ding hotels, Airbnb na malapit. And lahat ng bilihan, Shinsaibashi, ganyan. So, dito, kainan. Yeah, and malapit din siya sa Toho Cinemas. So, yeah. Actually, fun fact, it is my second time na before, but it's not yet podcast. But I've done a vlog here. Ganito ring setup. Nag-coffee din ako dun sa coffee shop na yon. Tinake out ko lang din, but with a friend. My good friend. Nung dinalaw niya ako dito sa Japan. So, nag-sit down vlog kami. Simple Q&A. And now, I'm back for a podcast naman. I think that was 2 years ago. Oo, na ano. And I think malamig naman nun. But now, it's going summer. Yan. So, mahangin lang guys. Sobrang hangin. But hopefully, kayanin ng ating mic. Ayan. So, yon, diba? Saya lang. Kasi ako personally mas na-enjoy kung kasama kayo sa labas kaysa sa loob lang ako ng kwarto. Pero yun nga, I think for a twist and for a change din, total we are in Japan, I think it is good din na, alam mo yun, let's try different naman, diba? Kumbaga, darating din tayo dyan babalik tayo sa loob. But for now, I think for me, let's try different things here in Japan. So, parang bukod sa podcast na tayo nagkukuro-kuro ng mga bagay, a different world naman, diba? Para kayo din to have a glimpse of my life, a glimpse of Japan. Kahit pa pa. Kasi daming nangyayari, diba? Ayun. So, yan. Going down sa ating podcast episode, I think it's my third for this season. And very special episode siya for me. It is close to my heart as everyone is celebrating Father's Day. So I want not to celebrate, syempre, but to honor yung aking father, di ba? To reminisce him sa podcast episode na ito. Okay. So, the title of this episode is My Father's Daughter. Ayan. So, how much of who we are comes from the people who raised us. 'Di ba? Napakalaking influensya, 'di ba? And syempre sila din yung first talaga who influence us. Yung napakalaki ng impact sa ating pagkatao. So, let's look for some lessons that I've learned from him, how he strengthened me through the years, our own struggles. Syempre, lahat naman ng family may mga ganyang pinagdadaanan. And yung mga naiwan niya sa akin. 'Di ba? Legacy that came with being our father's daughter. Diba? Yung naiwan niyang legacy na tayo na lang, mga naiwan niya, tayo na lang mga supling niya yung magpapatuloy. Ayan. So, how those influences continue to shape our reality. Ayan. So, sana ma-honor ko siya through this podcast. May ma-pick up kayo and
ma-enjoy lang natin this one. Ayan. So, welcome to the podcast. And for this podcast episode, I just want to honor the life my father lived. And sana mabigyan ko siya ng justice. Ayan. So, short reminisce lang kung sino ba, who my father was, 'di ba? Sa aking nanay, sa aking mga kapatid, and as a lolo, na grant naman siya ni Papa God na maging lolo. So, habang tayo ay nagpa-podcast, kumain tayo, pinainit ko pa to. So, ako naman, chika ko lang, yung tatay ko, he's a very simple man. Pero siguro start natin how he is as a husband. Ako, na-realize ko lang, parang, di ba, ewan ko lang sa inyo ha, pero tayo kasi ang dami natin tinitingnan, parang mga ideal relationship, ganyan. So, parang iniisip ko, nung sad lang, kasi nung nawala na yung father ko, parang nung ko lang din na-realize na parang, yung mga gusto ko sa relationship or a guy should be dun sa wife nila. May ganun ding part yung tatay ko, dun sa nanay ko. Siguro yung part na, siya talaga is, sobrang ano siya sa nanay ko, alam mo yun, parang he follows, hindi siya nahihiya to show his love, his affection, na parang, oo nga no, parang growing up, alam ko na mahal niya yung nanay ko. 'Di ba? Parang sobrang blessed ng ganun. Alam mo, they're getting along yung parents mo. And yun nga, blessed enough sa panahong to na there's a lot of broken families, ganyan, pero hindi naman siya nangyari sa akin. So, sobrang grateful ako on that for both of my parents. Diba? Na if I will look back, I had a whole family, ganyan. 'Di ba? Yun. So, siya, napaka-ano niya lang sa nanay ko. I will never forget na tawag niya commander, ganyan. Nakakatuwa lang kasi, yun, talagang, and even my mom will tell na talagang love siya ng tatay ko. And I am, kumbaga, witness ako dyan, witness kami dyan, kung gaano ka, ano ng tatay ko sa kanya. Nakakatuwa lang, ganun. Na talagang, he honors my mom. He values her. He valued her. Yun. Masaya lang isipin. May ganun akong, alam mo yun, ah, kumbaga, I am, I am able to witness that kind of relationship sa kanila. Kasi yun nga, bibihira na. I'm so blessed. And, yun, na simple, they have a simple ano, pero pag minsan iisipin natin, no, the simpler the better, 'di ba? Kahit simple lang yung relationship nila, hindi sila yung sobrang PDA, yung mga ganun. Pero, yun nga, alam ko in his actions, in his own ways na kung gaano niya minahal yung nanay ko. Up to his last. 'Di ba? Na talagang yun, even though he went abroad for 7 years, kailangan niyang iwan yung family namin, he came back, alam mo yun, nag-business sila, ganyan. Alam mo yun, how much he loves my mom and our family na, alam mo yun, talagang, if I will look back, sobrang amuse lang how selfless my father is. Yan. And yun, sa amin namang magkakapatid, takay ko tahimik lang, mas dominante yung nanay ko. Ano magkakapatid? Kaya lang siya. Hindi siya ganun kaingay. Siguro kasi puro kami babae. I'm sad for him kasi puro kami babae. Kasi masyadong kabanding. Pero, if he needs to talk, parang pag talagang matindi na, he will speak. Parang he will tell something. Pero ako naman, ako kasi, papa nag-abroad, nakasama ko talaga siya. 7 years old na ako. Pero, ako sobrang happy ako kasi, naalala ko lang yung hatid sundo niya ako from school no, nung elementary ako. Nakamotor kami. Yun, naalala ko yun. Sobrang masayahin ng tatay ko.
Ganun siya kasi puro babae kami, sobrang selfless niya na talagang siya lahat yung gumagawa ng madaming bagay, yung mga mahihirap na bagay. Siyempre, pag babae kasi limited lang, 'di ba? So talagang up to his last, talagang siya yung gumagawa ng maraming mga ganung bagay, yung mga mabibigat na bagay. Yun yung mga hindi ko malilimutan sa kanya. Ako, I was able to experience na. Si Papa kasi sobrang hilig niya sa music. Yun, na magpapatugtog yan, ganyan, kasama ko siya nanonood, mahilig yan, meron yung mga, kasi nung unang panahon, nun lang yung mga DVD videos, may mga ganyan siya. Kasama ko siyang manonood niyan. Sobrang hilig niyang manood ng mga bagay-bagay, TV, ganyan. So yun, meron yung nakakasayaw ko siya. I remember that. May ganun kami ng tatay ko. Mas mahilig siya, may mga laro-laro siyang anik-anik. Pag wala kuryente, may mga ganung moments. Alam mo yun, yung smiling face niya. Wala ng mata, ganyan. So yun, yun yung naaalala ko sa tatay ko. Sa aming magkakapatid. Sobrang simple lang din. Sobrang subtle. Pero yung alam mo na andyan siya for you, mahal ka niya. And his little ways para mapadali yung buhay mo. And as a lolo, ayun, nakaisang apo naman siya before he left. And yun, ganun din, nakakatuwa siya kasi siguro nakita ko lang din yung excitement niya, same as nung mga bata kami. How much he wants us, ganun din sa apo niya na to experience things. Yung kahit mga babae kami, umakyat sa mga kanik, ma-enjoy yung mga ano, ganyan. So yun, nakakatuwa lang. Siguro, before, kumbaga, yun yung ginagawa ng tatay ko na he wants me to experience, ganyan. Pero nakita ko naman, yung I able to witness na ganun pala talaga siya. Di ba? Yung pagdating na dun sa So, yun. Talagang, guys, mahalin niyo yung mga magulang niyo kasi time will come that you will just remember them. The things that you had. Di ba? Na talagang, no matter how much you wish na isa pa is wala na. It's really a goodbye. But ako, blessed enough because I had a lot of good memories with him. So, alam mo yun, I have things na, alam mo yun, ilulok back like this one. So, yun. And yeah, so apart from us na family niya, syempre, iba naman, ako talaga, to his friends, to his own family, and to even to strangers, talagang sa akin. Yun yung isa din akong super proud is that kung paano siya nakilala or kilala ng mga tao is that he's a good man. Yung laging sasabihin na ang bait ng papa mo, ang bait niya, ganyan. And yung mga jokes niya, nakakatuwa siya. So, ang sarap din sa feeling na, alam mo yun, you had a parent like that. Diba? Na talagang people would attest to that na he lived a good life. And he's a good man. Ayan. So, yun. So, let's go down naman dun sa mga lessons na natutuhan ko sa kanya na I will continuously to live by. Lessons that I will continuously live by. So, yun. Siguro yung isa is that he's very simple. Sobrang simple lang ng tatay ko. Like, yun nga yung kinukwento ko sa inyo na very simple lang. Even the relationship that we have. Pero, masaya. Alam mo yun, yung parang hindi niya kailangan ng sobrang bagay or ang daming bagay to amuse him. Even sa mga may kakulitan siya, pero wala sa amin nga. Pag, alam mo yun, the only thing that he wants from us is yung ano niya, pang-shave niya, tsaka ni Bia Cream. Parang yun lang, masaya na siya doon. 'Di ba? Parang wala siyang too much na hinihingi from us. Mga simpleng pagkain, pasalubong, ganyan. Pero, sobrang dali niyang pasayahin. Sobrang, alam mo yun, hindi yung ang taas-taas ng expectations niya. Na, nakakatuwa lang isipin na, ganun lang siya kasimple. And siguro sa akin, siguro kaya dagdag, kasi syempre, di ba tayo, pag tumatanda tayo, we want na to support our family, our parents, ipa-experience sa kanila yung mga bagay na hindi pa nila na-experience. But siguro sa akin yung proud lang ako para sa mga magulang ko and sa tatay ko is that
alam mo yun, they tried sa life nila to experience life on their own na, alam mo yun, hindi na ako ganun kagigil ibigay sa kanila kasi nagawa na nila sa buhay nila. Kumbaga may mga bagay na silang na-experience on their own during ng mga bata sila, mga bagay na mga pagkain na manan nila. Yung tatay ko nakapag-Japan din eh. So talagang, alam mo yun, nagawa niya din para sa sarili niya. Siguro yun nakadagdag, nakabawas bigat sa pressure na meron sa amin. Kasi, yun nga, meron na silang nasimulan, meron sila. Actually, mas nakapagbigay nga sila sa amin eh. 'Di ba? Yung parang, kasi wala namang, depende naman, di ba? Depende ba sa bawat pamilya, what scenario they have. But, yun. Ah, for me lang, I am grateful and I am blessed kaming magkakapatid na kahit papaano nagsikap sila sa buhay nila. Na meron man kaming gusto pang ibigay sa kanila pero talagang add-on na lang. Yung malalaking bagay, nabigay na nila sa sarili nila. Yun. So yun, ganun lang. Sobrang simple lang nung tatay ko. Parang it's don't complicate it na para ma-please siya or anything. He's just there lagi para sa amin. And kung sino kami, as it is, tanggap niya kami. Ayan. So yun, and yun, as part of him being simple as that, ano, he's happy, very happy, kahit sa mga maliliit na bagay. Sobrang masayahin lang yun. Alam mo yun, konting kwentuhan, nood ng TV, konting food, yun, masaya na siya. Talagang yun yung mga lesson na babaunin ko from him na hindi kailangan maging sobrang komplikado ng buhay. And being happy is a choice. 'Di ba? Choice siya na maging masaya ka kahit sa mga maliliit na bagay na hindi mo na kailangan komplikado pa. At siguro yung isa pa is, yeah, he was, he is very generous. Sobrang, alam mo yun, napaka-giving niya. Minsan, alam mo yun, hindi niya talaga iniisip kung yung sa self niya na minsan kung paano na bukas. Yung mga pinagtalunan nila minsan ng nanay ko. Pero yun, napaka-generous niya. So yan, yun yung isa sa talagang aalala ko sa kanya na talagang, alam mo yun, ah, baon-baon ko and dala-dala ko sa aking pagtanda to now. And ito naman, isa sa super proud ako. Parehas sila ni mama. Pero sa kanya as a man is that he is God-fearing. I love how much yung alam kong nandun si God sa buhay niya. So, syempre, di ba, to witness that na ganun yung magulang mo, ganun yung ama mo is that very, for me, lalo na ngayon na pinurse ko sa Patagat, is very, very, lang, nakaka-touch lang, parang talagang mapapa-thank you Lord ka na. Salamat God kasi dito sa pamilyang to mo ko binigay. Ayan, so yun. Those are the lessons na ano ko sa kanya as my father as I grew up na, alam mo yun, pinapanood ko siya. Ganun pala talaga, no? Di ba? Parang as children, sa una talaga you will watch them who they are, ano mga ginagawa nila. Tapos, yun, talagang may mga makukuha ka, ganyan. And yeah, ngayon I'm just reminiscing those things. Ayan. So, syempre, let's go down dun sa mga disagreements. Yung, syempre, hindi naman perfect lahat ng family, lahat ng relationship. Syempre, may mga instances na hindi pagkakasunduan, ganyan. Pero siguro sa akin, sa sobrang, wala naman kaming pinagtalunan ng tatay ko. I never had, siguro mga simpleng ano lang, pero yung sabihin mo, sobrang laking bagay na talagang nag-away kami or anything, wala. Sabi ko nga sa inyo, napakasimpleng tao lang ng tatay ko. Pero siguro, yung isang what if ko in life, yung isa kong hugot or bubog is that, sobrang sate lang ng tatay ko. Hindi siya, masayahin siya, pero hindi lang naman sa kanya, pero sa family namin, hindi kami ganun ka-communicative. Siguro, as I grew up, parang may mga ano ako na nakikita ko sa ibang family or person ako na parang I want na mas maging malalim yung relationship, pero ganyan. So, si Papa kasi hindi talaga sobrang ganun. Hindi siya sobrang, siguro kasi mga babae kami, hindi siya super machika to us. Na, hindi ko lang, siguro bubo, ganyan. Na, parang, what if ko siya? Siguro naisip ko na, siguro kasi, growing up, tagal niya ding wala from us. Na ba,
Na siguro, baka, if growing up nandyan siya, mas close ako sa kanya, mas nakakapagtsikahan kami. Pero alam nyo, yung part na yun ng life ko, si Christ, si God yung nakapag-heal. And sobrang thank you ko kay Lord kasi nag-heal yung part na yun ng pagkatao ko. Even before may Papa left, na sobrang thankful ako kay Papa God kasi nakita ko yung tatay ko for who he really is. And nawala yung mga what ifs ko na yun. Kasi na-realize ko, pero sa totoo lang, hindi ko naman yun na-mention sa kanya. Pero I think, meron lang talaga tayong mga void sa heart natin na we trying to fill or to feel by this world, diba? Through relationships, through whatever na makukuha natin sa mundo to. Na yun nga, hindi siya magiging enough, hindi siya magsasafis, laging may kulang. Kasi hindi talaga sila or yun yung makakapag-provide noon sa atin. Kundi si Papa God talaga. So when I grew my relationship with God, nung pinurso ko siya sa life ko, I honor Him as my Lord and Savior. And He is my tatay. Doon lang nag-heal yung partner ng heart ko. Doon lang natapos yung what if. And I realized that, yes, my father wasn't perfect. Pero nakita ko all the love that He has for me. And naubos yung lahat na yun ng what if. Doon ko na mas nakita yung love na meron siya sa akin. Kaya ako talaga ma-advise to sa inyo guys, pursue the Lord. Kasi I've been there eh. Hindi dahil nabasa ko sa Bible, narinig ko sa church, but because I've been there, I've tried to fill the void in my heart by this world. And yun nga, sabi ko sa inyo, laging empty, laging kulang. But God healed those cracks and filled it with His love. And dun ko mas nakita ng maganda yung mundo. Dun ko mas nakita yung pagmamahal ng mga tao sa paligid ko. Diba? Kasi I stopped asking them to feel something sa buhay ko na hindi naman talaga sila. It's not their role in the first place. And one thing is, people around us, our loved ones, kahit gano'n sila kabuti or how much they want to love us, even tayo sa kanila, it will never be enough because we will fall short from, alam mo yun, from time to time kasi tao lang tayo. 'Di ba? And I think doon nai-strengthen din yung love, yung relationship na we forgive and understand each other even though with all our iniquities, with our flaws, na minamahal, pinipili natin yung isa't isa kahit minsan nagkakasakitan, may mga maling nagagawa, 'di ba? So yun, yun yung isang bagay siguro na for me, one of my bubog na talagang si Christ yung naghilom sa akin and nagpatibay sa akin and for me to able to love my parents more and to appreciate more their love. And after that, na sobrang mesmerize ako nun kasi kung iisipin, hindi ko naman nakausap yung tatay ko, hindi ko naman sinabi sa kanya na pa, ganto ganyan. Pero alam ko sa buhay ko, natapos yung question, natapos yung what if. And sobrang filled lang ng heart ko, sobrang saya ko lang. And it's just because of God's grace. Let's go down to the hardest goodbye. For those who know me, ayun, my father passed away almost 6 months na. This coming 20th of this June. And siguro sakto lang, magpa-Father's Day, magha-half year na siyang wala sa amin. He joined the Lord. And magbo-birthday din siya on the 27th of this month. This part is what I call the hardest goodbye. Sobrang sad lang na, alam mo yun, I've been through a lot of things in life. Siyempre, nakaranas tayo ng heartbreak, ganyan. Pero iba to. Iba yung heartbreak ng mawalan ka ng magulang. Totoo yun na parang they will took something away from you the day they left. Siguro kasi talagang sa kanila kagaling. So parang talagang may nawala sa'yo. A half of your heart, a half of your soul. They took that away kasama nila. And iba guys, kasi alam niyo yung pain. It's the same pain the day they left. It's the same kind of pain guys. Parang if I will look back 6 months, di ba? Parang talagang you just learn to live with that pain.
with that wound, 'di ba? Pinatatag ka lang. But yun nga, kasama mo sila, they never left, and yeah, ganun lang talaga. So this is the hardest goodbye. Pero yun nga, I want to share with you guys na I'm just so blessed enough na God allowed me na makasama pa siya for a week. I went home last December and wala kaming ina-expect na lilisan pala siya soon before Christmas. But still, I honor God and I thank Him that He allowed me to be with my father. Na matikman ko uli yung luto niya, to be his daughter again, and to give back somehow. Isa yun sa aking sobrang gustong gawin for both of my parents, especially kay Papa, kasi talagang, and then yun, growing up, naalala ko yung that kasi nga nasa abroad siya. Talagang he gave a lot of things sa akin. Parehas sila ni Mama, they tried to give us a comfortable life. And for me, they did. They did well. 'Di ba? Kasi parehas silang galing lang sa simple na life. At for me, sabi ko nga, sobrang hanga ako para sa kanilang dalawa. Kasi, alam mo, sobrang simple lang ng buhay nila, but they were able to give us that kind of life. 'Di ba? Parang sabi ko, thank you kasi sobrang naging, kumbaga, gumaan yung buhay namin kasi they did their part as a parent. So yun, na sobrang grateful ako kay Papa God kasi kahit papano, even in a short period of time, nakapag-give back naman ako sa kanya. 'Di ba yung mga request niya, nagawa ko naman kahit papano. So yun, yun yung isang mga bagay na I'm so grateful for the Lord na inalaw niya sa akin. And isa pang bagay na na-realize ko guys is, alam niyo yun, I think when it comes to our loved ones talaga, hindi siya sa gano'ng katagal, gano'ng kaikli. There will never be an enough time na gusto mo silang makasama. Talagang hindi matatapos yun sana, yung sayang. It will never be enough. Kasi syempre kami nagre-reminisce kami ng mga nanay ko na sayang, ganito sana, ganyan. Pero alam mo, I've realized that kahit siguro bigyan kami, inakaw kami ng oras, we will ask for more and more. 'Di ba? It will never be enough. Kasi syempre, mahal natin yung mga yun, eh, 'di ba? They are so dear to us and hanggang kung pwede habang buhay. But yeah, definitely, God has a reason for everything. And He knows the best. He knows what's best for us. So talagang, for me, magpasalamat tayo sa buhay ng bawat isa sa atin. Honor the life that God has given us na we live for His glory. And we love the people around us. We make sure na sana alam nila na mahal natin sila. Kasi time will come na we can never tell anymore that we love them. 'Di ba? Na time's up. 'Di ba? So, yun, na ganun lang talaga yung life. And, yeah, to end this one, I just want to count the things na thankful ako sa aking ama. I'm so thankful kay Papa for my life, syempre. Thank you pa sa buhay ko. Thank you that ikaw yung naging ama ko, and thank you for the life that you have given me. Thank you for the good life that pinaghirapan yung dalawa ni Mama ibigay for me. And thank you the way you loved my mom. Thank you. Paano mo minahal si Mama? Kasi kami mga babae, anak mo, we able to witness that kind of love sa inyong dalawa. Thank you for how selfless you are. You are. Na yun nga, kasi puro babae yung anak mo, diba? Thank you kasi talagang if maaalala namin lahat, up to the last, sobrang tiniis mo lahat. Sabi nga ni Mama, talagang nagpakalalaki ka hanggang huli kasi mga babae kami. I think ganun ka umalis kasi you don't want us to be so sad. So thank you God. Thank you Papa for being so selfless. Thank you for the hard work. Salamat kasi
ah, sobrang nagsikap ka para to give us a good life. Parehas kayo ni Mama. Salamat kasi you went abroad, lumayo ka sa amin for 7 long years. And when you came back, walang arte, you do yung pagpipigiri, yung sinamahan mo si Mama. Salamat, salamat pa. And thank you for your good meals. Salamat po sa masarap mong luto. Thank you for your laugh, for your smile, and thank you for the love of music pa. Kasi sa'yo ko yung natutunan. Thank you kasi grabe, sobrang a lover of music yung aking ama. Thank you for all the memories that we have shared. Thank you for being strong up to the last. I will always be proud for being a daughter of a good man. Salamat, Papa, kasi yun nga. Sobrang, it's really an honor na masabi na yung ama mo, your father, is a good man. I am so blessed na maging anak mo. And I will always thank God that dito niya ako sa pamilyang to ibinigay. That kayo ni Mama yung naging magulang. So, Pa, nasan ka man ngayon, always pray kaming lahat and naalala ka namin and mahal na mahal ka. And yeah, let's end this with a Bible verse from 2 Timothy chapter 4 verse 7. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. So yun guys, that's it. Thank you for joining me sa podcast na ito. Very short lang siya. It's really just for me na to reminisce yung life ng tatay ko. And para ma-celebrate ko din yung Father's Day. So for everyone, sa lahat ng mga tatay, Happy Father's Day guys. And sa atin, sa mga anak, love your parents. Show them how much you love them. And live a good life kasi yun lang din naman yung gusto nila. So thank you guys and see you on the next podcast.